Magandang araw mga bata! Halina't makinig at magbasa ng mga kwento. Hatid mula sa Brigada Pagbasa sa Proyektong Corpus. Pag-asa sa pagbasa sa panahon ng pandemya ng Paaralang Estanislao Villanueva. Dito sa EBES, mag-aaral ay aangat sa pagbabasa sa panahon ng pandemya. Magandang hapon mga bata, ako si Ma'am Christy. May hatid akong bagong kwento para sa inyo. Handa na ba kayo makinig? Halika kayo, samahan niyo ako. Ang pamagat ng ating kwento ay walang kapantay na pagmamahal ng ama. Noong unang panahon, sa labas ng isang syudad, may isang taxi driver na may anak na isang babae. Ang buong mundo niya ay umiikot sa kanyang anak. At kahit napakahirap ng buhay at nakakapagod kung minsan, hindi nawala ng pag-asa ang taxi driver. Pag-asa na magkakaroon din ng magandang buhay ang anak niya paglaki. George, iyon ang pangalan niya. Bihira siyang makakain ng maayos dahil kahit ang isang pirasong tinapay ay mahirap kitain. 5 taon na rin mula nung pumanaw ang kanyang asawa sa isang malubhang karamdaman. Maayos ang lahat noon. Sarili niyang taxi ang minamanihaw niya at kumikita siya ng sapat para sa pamilya niya. Pero para matugunan ang pagpapagamot ng kanyang mahal na asawa, kinailangan niyang ibenta ang pag-aari niyang taxi. Pero sa kasamaang palad, hindi na iligtas ang asawa niya. Ngayon, taxi na lang ng iba ang minamaniho ni George at kahit na gaano pa siya katagal magtrabaho, hindi sapat ang kinikita niya. Tuwing umaga, palaging hinahatid ni George si Sarah sa eskwelahan niya. Pagkatapos noon, magtatrabaho na siya, magmamaneho ng taxi nang walang kapaguran sa buong syudad. Noong araw ding iyon, nang ibaba ni George si Sarah sa bago niyang eskwela, nakaramdam siya ng ligaya sa kanyang puso. Ipinagmamalaki niya si Sarah. Alam niyang ganoon rin ang kanyang asawa. Pero sa totoo lang, alam niya rin na maraming mabibigat na pagsubok pa ang naghihintay sa kanya. Hanggang isang araw ay nangailangan si Sarah ng magagamit na libro. Dahil hindi sapat ang kinikita ni George sa pagmamaneho ng taxi para makabili ng libro, napilitan siyang isangla ang kanyang relo at kwintas na regalo ng kanyang asawa. Lumipas ang mga araw mula noon, mas lalong humaba pa ang oras ni George sa pagtatrabaho dahil mas nagmamahal na ang gastusin ni Sarah. May mga gabi na natutulog si George na walang laman ang tiyan. Pero baliwala sa kanya ito. Para sa kanya, mas mahalaga ang kaligayahan ng anak niya. Ngayon, habang walang tigil sa pagtatrabaho si George, natuklasan naman ni Sarah ang bagong mundo kasama ang mga kaibigan niya. Isang araw, napansin ng mga kaibigan ni Sarah ang araw-araw na paghatid sa kanya ni George sa eskwelahan. Kaya tinanong siya ng mga ito kung sino ang naghahatid na yun sa kanya. Siya ba? Siya yung taxi driver ko? Sagot ni Sarah. Tanging ang mga mahal mo lang sa buhay ang makakasakit at makakapagpaluha sa iyo. Noong araw na iyon, nagmamaneho si George ng mabigat ang damdamin dahil buong akala niya taxi driver siya sa ibang tao. Pero ama siya para kay Sarah.
Nagbago ang lahat nung araw na iyon. Kung may nakakaalam lang kung ano ang nararamdaman ni George nung araw na iyon, malalaman nila kung gaano ito kasakit. Alam ni George na ikinahihiya ni Sarah ang propesyon ng ama. Pero dahil mahal ni George ang anak niya, pinilit niyang kalimutan ang sakit. Maraming araw pa ang lumipas. Ang dating mabait at inosenteng si Sarah, ngayon ay lumaking mayabang at mapagmataas. Minsan, inihatid ni George ang anak sa airport para sa kanilang school trip. Hindi niya masabi sa anak kung gaano siya nag-aalala sa kanyang pag-alis. Kaya't sinabihan niya lang ang anak na mag-enjoy at saka umalis. Umalis na si George nang mabigat ang saloobin. Nang napalingon siya sa passenger seat, nakita niya ang flight ticket ni Sarah. Hindi hinayaan ni George na hindi makasama ang anak sa biyahe. Determinado na gaya ng dati, nagmamadali siyang umikot at bumalik sa direksyon patungong airport. Pinilit iwasan ni George ang traffic. Nag-shortcut siya at dumaan sa expressway hanggang marating ang airport. Pero nang malapit na siya sa gate, isang taxi mula sa kabilang direksyon ang sumalpok sa taxi niya. Narinig ni Sarah ang tungkol sa pangyayaring ito, kaya tumakbo siya palabas ng airport. Doon, nakita niya ang ama sa taxi, basag ang windshield at mukhang hirap na hirap huminga. Anak ko, nakalimutan mo ang ticket mo. Biglang tumulo ang luha ni Sarah at ang puso niya ay biglang napuno ng pasasalamat at pagmamahal. Agad niyang niyakap ang ama at humingi ng tawad. At nang mga sandaling iyon, hinarap ni Sarah ang mga kaibigan niya at sinabi, "Hindi ko siya driver. Siya ang papa ko at proud ako sa kanya." Ito ang kwento ng anak at ng walang kapantay na pagmamahal ng ama sa kanya. Ang kwentong ito ay hango mula sa Filipino Fairy Tales. At kung nais ninyong mapanood ang orihinal na video nito, i-click lamang ang link na makikita sa inyong screen. Alam ninyo, maraming mga kwento ang tungkol sa pagmamahal ng mga ina. Pero, ang pagmamahal ng ama ay wala ring kapantay kagaya ng sa ina. Hindi lahat ng ama ay kayang i-express ang mga sarili nila gaya ng mga ina. Kaya, bilang mga anak nila, responsibilidad natin na palagi silang intindihin, maging mabait at mapagpasalamat sa kanila palagi. At dito nagtatapos ang ating kwento sa hapong ito. Abangan muli ang mga susunod na kwento sa muling pagbubukas ng Brigada Pagbasa. Hanggang sa muli mga bata, kita-kits!